guys! Welcome back sa aking channel. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng PSA or Certificate of Live Birth dito sa online or sa online. Kaya naman kung interesado kayo sa video na to, tara na't umpisahan na natin. So let's go! So first step, punta lang tayo sa ating mga Google Chrome gamit lamang ang inyong mga cellphone. So kapag nandito na kayo sa Google Chrome, ay meron tayong pwedeng pagpilian dito gaya na nga nitong PSA Service. Pero itong si PSA Service ay na-try ko na mag-fill out ng form dito, kaya lang ay medyo marami siyang hinihina requirements kaya hindi ko pinagpatuloy ang pag-fill out ng form. So ang itinry ko ay ito ngang psahelpline.ph. So dito ako kumuha at dito mas mabilis dito or mas madali kumuha dito. So ito ngayon yung ituturo ko sa inyo. Ayan, so dito punta lang tayo ulit sa ating mga Google Chrome and then i-type lang natin dito ang psahelpline.ph. Ayan, so ito yung pipindutin natin, itong pinakauna, ayan. So itap lang natin yan, pagkatap natin ay ganito yung makikita natin. Ayan, so dito meron dyan 6 na pagpipilian kung ano yung kailangan mo mismo. Ayan, so itong una, basahin muna natin hard copy. Sabi dito, PSA Certificate in SICPA Nationwide Delivery. Tapos dito sa bandang baba niyan, PSA Certificate in SICPA International Delivery. Yan naman kung nasa ibang bansa ka, pwede ka rin kumuha. Okay? And then, etong pinaka nasa baba, PSA Certificate in SICPA Nationwide Pick Up. So, eto naman kung gusto mo siyang i-pick up. Nationwide yan kahit saan. Okay? So, since ang gusto nga natin is itong nationwide delivery kasi nasa Pilipinas lang tayo. So, ito yung pipiliin natin. Ayan, meron din itong digital copy. So, kung gusto mo ng digital, ito yung paperless or wala siyang papel na kasama. So, yan yung piliin mo. Pero since ang gusto nga natin ay itong hard copy, so yan yung piliin natin. So, pindutin mo lamang yan. Itong my nationwide delivery. So, pagkapindot nga natin yan, ay ganito naman yung makikita natin. So, dito, sabi dito, choose a certificate type. So, dito, bukod daw sa birth certificate, ay pwede rin kayo kumuha ng marriage certificate, death certificate, Senomar certificate, or Senomar death certificate. Ayan, basahin nyo na lang. So, since ang kailangan nga natin ay yung PSA, so ang pipiliin natin ay itong birth certificate. And then, scroll down nyo lang at lagyan nyo lang ng check itong terms and condition. Ayan yung dalawa na yan. And then, tap nyo lang itong continue. After nyan, ay dito, tatanungin naman kayo kung kanino daw yung birth certificate na kukunin nyo or yung PSA. Ayan, so dyan, piliin nyo lang kung para kanino yung birth certificate or yung PSA na kukunin nyo. So for example, para sa anak mong babae, ay tap mo lang itong my daughter. Tapos, pindutin mo lang yung continue. Pagka pindut mo naman yan, ay dito naman sa your daughter's details or personal details, ilagay mo lang dito yung pangalan ng anak mo. So for example, ang pangalan ng anak mo is Erica. So ilagay mo lang dito sa taas na to. And then sa baba naman yan, dito sa her maiden middle name, ilagay mo lang dyan yung middle name niya. And then sa pinakababa, dito sa bandang baba, ilagay mo lang dito yung last name ng anak mo. So kapag nailagay mo na yung buong pangalan ng anak mo, ay tap mo naman itong continue. After mapundit yung continue, ay dito naman, sabi dito, your daughter's birth details. So dito, ilagay mo daw dito kung kailan pinanganak yung anak mo. So for example, January, and then dito naman sa month or day, ilagay mo lang yung 1 kung kailan siya, kung anong birthday niya, and then year, kung anong year siya pinanganak. Ayan, so ilagay mo lang dyan or piliin mo lang dyan. Sa baba niyan, may nakalagay na country. Kung mapapansin mo, may nakalagay na Philippines. So kung sa Pilipinas ka lang din, wag mo nang galawin yan. Pero kung sa ibang bansa ka, tap mo lang yung arrow. Pero since sa Pilipinas tayo, hindi na natin gagalawin yan. And then dito sa province, tap mo lang yung arrow para mailagay mo or ma-select mo kung saan lugar mo ipapadeliver yung
yung PSA, okay? Kasi dyan, kung ano ilalagay mo dito, dun i-deliver yung PSA mo. So, mahalaga na ilagay mo dito yung exact lugar, okay? So, for example, taga Bulacan ka, click mo lang yung Bulacan, and then dito naman sa baba sa may municipality, tap mo lang din yung arrow na yan. And then, select mo lang kung ano yung municipality nyo. So, for example, ang municipality nyo is San Miguel, so tap mo lang yung San Miguel or piliin mo lang yung San Miguel, and then tap mo naman itong continue. And then, dito naman sa your daughter's father's personal details, ilagay mo lang dito yung buong pangalan ng asawa mo or yung tatay ng anak mo. So, for example, hindi mo pinaapelyido sa tatay yung anak mo ay lagyan mo ng check itong no daughter's father's in certificate. Pero kung meron naman ay ito na yung pilapan mo or wag mo nang galawin yun, ito na agad yung pilapan mo, itong your daughter's father's first name. So, for example, ang pangalan ng asawa mo or yung tatay ng anak mo is Juan, so ilagay mo lang dito. Sa baba niyan, ilagay mo lang ang kanyang middle name. And then sa pinakababa, ilagay mo naman ang kanyang last name. After niyan, tap mo lang itong continue. So dito naman sa your daughter's mother's personal details. So ang ilalagay mo dito is yung pangalan mo. For example, ikaw yung nanay ng bata, so ilagay mo lang dito yung pangalan mo. After niyan, dito naman sa your daughter's mother's maiden middle name, ang ilalagay mo dito is yung middle name mo nung pagkadalaga, wag yung naikasal ka na. And then, dito naman sa last name, ang ilalagay mo lang din dito is yung apelyido mo nung pagkadalaga mo. Wag din nung kasal ka na, okay? And then, after nyan, after mo mailagay, ay tap mo na itong continue. After nyo maitap yung continue, ay i-review nyo na ngayon dito at basahin nyo na lang maayos kung tama nga ba yung mga nailagay nyo na detalye. Pero kung may mali ay pwede kayo mag-back or itap nyo lang yung back and then hanapin nyo lang yung edit. Or pwede kayo umulit sa pinakaumpisa kung ayaw nyo or hindi nyo makita, okay? So after nyo ma-check yan or ma-review ay tap nyo na itong continue your information. And then dito, sabi naman dito, now tell us about yourself. So dito, ang pipiliin mo dito is kung sino yung magre-receive. For example, ikaw nga na babae, ang magre-receive ay tap mo lang itong female. And then dito, ilagay mo lang dito yung pangalan mo. Make sure na yung ilalagay mo dito na pangalan ay meron ka ng ID or yung kung ano yung pangalan mo sa ID kasi hahanapan ka ng ID kapag i-deliver sa'yo yung PSA, okay? Or kung ano man yung kukunin nyo dito. Ayan. Tapos, ilagay nyo lang yung birth date nyo. Ayan. So, nailagay na natin yung month and day. So, dito naman, select nyo lang dito kung ano yung year kayo pinanganak. And then, dito naman, sabi dyan, select ID type. So, tap mo lang tong box na to and then lalabas dito yung iba't ibang klase na ID. At iselect mo lang dito kung ano yung ID na meron ka. For example, postal ID. So, select mo lang yun. And then, dito naman, sabi dito, your mobile number. So, ilagay mo lang dito yung mobile number mo. Kasi kung sakaling natawagan kanila kapag i-deliver na is, pwede mo silang masagot sa pamamagitan ng number na nilagay mo dito. And then, dito naman, your email address. So, kung meron kang email address, ay ilagay mo lang din dito. After nyan, ay tap mo naman itong continue. Pagkatap mo naman ng continue ay dito, tatanungin ka naman dito kung ano daw yung purpose na pagkuha mo ng PSA or para saan gagamitin. So for example, para sa school, so select mo lang itong school requirement. So select mo lang yan or tap mo lang yan. After nyan, scroll down ka and then tap mo naman itong continue. Pagkatap mo ng continue ay dito lalabas naman dito itong delivery address. So dito sa delivery address, ilalagay mo ngayon dito kung ano yung exact address mo, kung saan mo ipapadala or kung saan mo gusto ma-receive yung PSA na kukunin mo nga. So for example, yung lugar mo, for example, taga Sapang ka, so lagay mo lang dito Sapang, for example, Zone 7, San Miguel, Bulacan. And then sa baba naman yan, ilagay mo lang dyan kung nasa subdivision ka o di kaya naman kung ano yung pangalan ng building. Pero kung wala naman is kung ano na lang yung katabi mo. For example, katabi kayo ng kalsada or gilid kayo ng kalsada, yung bahay mo. So, ilagay mo lang dyan. After nyan, dito naman sa province, so select mo lang dito kung ano yung province mo. So, for example, Bulacan. So, piliin mo lang yung Bulacan. After dyan sa province, dito ka naman sa municipality. So, dito select mo lang din kung ano yung municipality nyo.
After dyan sa municipality ay dito naman sa barangay. So dito sa barangay, click mo lang yung arrow and then select mo lang kung ano yung barangay nyo. After nun, ay dito naman sa baba, may makikita ka dyan ng zip code. So ilagay mo lang 3011. Usually kasi ay 3011 kapag dito tayo sa Pinas. Or pwede nyo rin i-search sa my Google. And then sa baba naman dyan, sabi dyan, who will receive the certificate? Tinatanong dito kung sino daw ba ang tatanggap kapag ito ay dinelivered na sa inyong mga bahay. So kunyari ikaw yung magre-receive, select mo lang itong I will receive it personally. Tap mo yung parang button na yan. Pero kung meron kang pag-iiwanan ay ang isi-select mo is itong nasa kanan. And then sa baba niyan may nakalagay dyan na ilang copy daw yung kailangan or gusto mo. So select mo lang yung arrow para makita mo kung ilan yung kailangan mo dun. Okay? So for example, isa lang yung kailangan mo, tap mo na lang tong continue. So pagka-tap natin yung continue ay dito, i-check na natin ulit ito kung tama nga ba lahat yung mga nailagay natin na details. Kapag okay na at tama naman ay mag-proceed na kayo dito sa submit order or itap nyo na itong submit order. Pero dapat bago nyo i-submit or itap itong submit order ay meron laman ang inyong mga chikas na at least worth 365 pesos kasi meron itong bayad na 365, okay? So after nyo matap yung submit order, tap nyo na lang itong continue para ma-redirect na kayo sa inyong mga chikas at para mabayaran nyo na, okay? So ganun lang guys kung paano kumuha ng PSA dito sa online at gaano nga ba siya katagal bago dumating. Sa case ko ay 2 days lang ay dumating na rin agad yung in-order ko na PSA, okay? So, yun. Hanggang dito na lang. Sana ay natutunan kayo sa video na to or sana ay nakatulong ito sa inyo. Please, give it a thumbs up kung nagustuhan yung video na to and subscribe sa akin channel para updated kayo sa iba ko pang i-upload na mga video dito sa aking channel. Thanks so much for watching!